Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 641 iniimbestigahan sina Marge at Joanna. Samandal si Marshall sa sofa, pinagmamasdan ang kinakabahang ekspresyon ni Jack at tumawa. Tara, matanda, ginugulo ka lang. Bakit kinakabahan? Pinunasan ni Jack ang pawis sa noo. General Ortega, di may alam ka ba talaga? Ano ang malalaman ko? Pinag-cruise ni Marshall ang isang paa sa kabila, ipinilig ang ulo kay Jack. Ang mga gawain ng Dragon Manor ay walang kinalaman sa akin. Curious lang ako sa maalamat na heist na ito. Ang dalawang nawawalang tao, ang anak at anak ng batang Panginoong Dragon. Kung sila ay buhay, sila ay matatagpuan. Maya-maya. Tumingin si Jack kay Marshall, nagtataka, hindi sigurado kung ano talaga ang ipinahihiwatig niya. Saglit na nag-isip si Marshall, na bamulong sa sarili, para sa isang pamilyang kasing prominent ng Dragon Manor. Ang tuktok ng Draconia, hindi ba't may ilang uri ng alaala ang kanilang mga inapo? Parang pendant o anteng-anteng. Marahil. Walang gana ang sagot ni Jack, naaalala ko na may ganyan. Napaatras siya bigla. Actually, hindi ako masyadong sigurado. Nang makitang nag-aalinlangan si Jack, tumawa si Marshall. Okay, I get it. Alis na ako. Kailangan kong magtungo sa Brighton's Wolfsbane Summit Training Base. Kailangang ihanda sila para sa International Military Martial Tournament. Pagkaalis ni Marshall, mag-isang nakaupo si Jack sa lounge, malalim ang iniisip. Ang kanyang isip ay umiikot sa mga pira-pirasong impormasyon na kanyang nakalap sa ibabaw ng lugar. Taon. Pakiramdam niya ay mas malapit na ngayon ang katotohanang hinahanap niya sa loob ng 20 taon. Nang dumaan si Wilson at napansin si Jack na nakatingin sa kawalan, bahagyang kumunot ang noo niya. General Grayson, okay na ba ang lahat? Hindi tumingin si Jack kay Wilson, nalilito sa pag-iisip habang bumubulong sa sarili. Ang babaeng nagngangalang Joanna Leaf na nakilala natin sa Brighton Northern Plaza ilang araw na ang nakakaraan, naaalala mo ba siya? Pumasok si Wilson sa lounge. Naaalala ko siya. Isang magandang babae. Naaalala ko na nabanggit mo pa noong panahong sila ni Marshall ay parang magkapatid. Oo, eksakto. Tumayo si Jack mula sa sofa. Nagsisimula na akong maramdaman na papalapit na ako sa target na hinahanap ko. Natigilan si Wilson, pinagmamasdan ang ecstatic expression ni Jack, hindi sigurado sa nangyayari. Nang hindi siya pinansin, kinuha ni Jack ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe, imbestigahan si Marge Leaf at Joanna Leaf, mag-ina, sa Brighton University ng palihim. Nang lumabas si Marshall sa punong tanggapan, isang por. Huminto ang sports car sa harap niya. Marshall. Bumaba ang bintana ng sasakyan, at lumitaw ang matangkad na ngiti ni Vera. Ang tagal na. Namiss talaga kita, hehe. Nagtaas ng kilay si Marshall. Lagi mo akong ginugulat. Akala ko malapit na akong tambangan ng kung anong diwata. Bumaba si Vera sa sasakyan, kitang-kita ang kanyang kabataang enerhiya. Bago pa makapagsalita si Marshall, humakbang siya pasulong at yamakap sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Nalanghap ni Bobon ang bango ng buhok ni Vera at marahang tinapik ang balikat nito. Nasa entrance tayo ng headquarters. Tara, bitawan mo na. Ayoko. Hinigpitan ni Vera ang hawak. Kapag nandyan ang ibang babae, I hardly ever get the chance to hold your arm. Ngayon na wala nang makakasama, I'm going to keep you all to myself for a bit, hehe. Na may nagbitiw na buntong hininga. Hinayaan ni Marshall si Vera na manatili sa kanyang yakap. Ano ang nagdadala sa iyo sa kabisera ng P-Marshal siya? Sa wakas ay niluwagan ng bahagya ni Vera ang kanyang pagkakahawak, hinimas ang nakalugay na hibla ng buhok sa kanyang mukha. Kakabukas lang dito sa provincial capital ng Silva Group's Medical Equipment Sales Office. Pumunta ako para pumirma ng ilang dokumento. Plano kong bumalik sa Harmonfield ngayong gabi, ngunit tumawag si Mr. Osborne at sinabing nasa lungsod ka, kaya nagmadali akong pumunta. Marshall, kapag wala ka sa Harmonfield, na-realize ko kung gaano kapurol ang buhay ko. Ay!
I don't think I can live without you. Tinulak ni Marshall si Vera palayo. Ilang araw ang pagitan, at nagpalit ka na ng estilo. Masyadong cheesy. Ibahin mo. Oh, hihihi. Biglang humagalpak ng tawa si Vera. O aking Diyos. Umiling si Marshall. Mukhang mas bagay sa'yo ang pagiging tanga. Sa wakas ay nagawa ni Vera na pakalmayan ang sarili, na ikanawit ang kanyang braso sa braso ni Marshall. May oil painting exhibition sa International Convention Center ngayon. Balita ko ito ay solo show ng isang sikat na pintor mula sa Brighton. Let's go check it out. Hindi talaga ako interesado dyan. Umiling si Marshall. Pagkatapos ay ililibre kita ng pagkain. Isinandal ni Vera ang ulo sa balikat ni Marshall, ninanamnam ang pinakamapang-akit na pabango ng lalaking kasama niya. Hindi ngayon. Kailangan kong bisitahin ang kapatid ng isang kasama at ihatid ang pera ng pakikiramay mula sa distrito ng militar, sagot ni Marshall. Napawi ang ngiti ni Vera. I see. Well, sasama ako sayo. Mr. Ortega, nagkataon lang na makasagasa ka dito. Ang saya. Inihinto ni Trent Baxter, ang tagapagmana ng Centauri Residence, ang kanyang sasakyan at lumabas. Walang pakialam na tumango si Marshall. Trent Baxter, Mr. Trent. Ngumiti si Trent. Mr. Ortega, naaalala mo pa ba ako? Siguradong napakaganda ng alaala mo. Bahagyang tumawa si Marshall. Ilang araw na lang. Paano kita makakalimutan? Mr. Ortega, nasa Brookhaven ako para sa isang solo oil painting exhibition sa International. Kung may oras ka, ikalulugod ko kung makakadalo ka at matingnan ang aking trabaho. Mayroon akong 2 VIP ticket para sa iyo. Habang nagsasalita siya, ibinigay ni Trent kay Marshall ang 2 VIP ticket para sa eksklusibong lounge ng International Convention Center. Binalak sana ni Marshall na tumanggi, ngunit nang makita ang sigla ni Trent, casual niyang tinanggap. Sige. Hindi naman talaga ako fan ng oil paintings, pero kaibigan ko. Vera, this one's for you. Ngumiti si Trent at tumango. Mr. Ortega, I'll take my leave now. I have some business at the military district. Habang papaalis si Trent, sumulyap si Vera kay Marshall. Marshall, kilala mo itong sikat na pintor. Siya ay hindi lamang isang kilalang pintor. Siya rin ay isang nangungunang abogado. Tumango si Marshall. Though, isang beses ko lang siya nakilala. Pinagmamasdan ni Vera ang pagmamaneho ni Trent sa headquarters. Casual lang siyang pumapasok sa mga ganitong lugar. Ang kanyang ama ay si Hunter Baxter, ang tenyente general ng distrito ng militar. Nagkibit balikat si Marshall. Sino ang mangangahas na pigilan siya? Huwag magpalin lang sa lumang kotse na kanyang minamaneho, maaaring nagkakahalaga ito ng higit sa 300,000, ngunit sa paligid dito, siya ay isang malaking bagay. I see. Wag na natin siyang pag-usapan, sabi ni Vera, na ikinabot ang braso niya kay Marshall at nakangiti. Actually, may gusto sana akong itanong sayo. I'd love to hear your opinion. Bumaba ng sasakyan ng isang babae, malamig na tinitigan si Vera. How dare you cling to Marshall? Let go. Dahil sa gulat ay mabilis na binitawan ni Vera ang pagkakahawak sa braso ni Marshall. Napailing siya bago nagtanong. Ikaw. Dapat na pagkakamalan mo akong iba, di ba? Sumulyap si Vera kay Marshall, pagkatapos ay kay Catherine. Marshall, sino ito? Kilala mo ba siya? Ako si Catherine McKay, mataray na sabi ni Catherine, hindi umaalis kay Marshall ang kanyang tingin. Umiling si Marshall. I don't know her. Tara, dalhin mo ako sa Brookhaven residence. Hinabol ni Catherine si Marshall, may bahid ng frustration ang boses. Marshall, bakit mo ako ginaganito? Paano mo nasasabing hindi mo ako kilala? Ako si Catherine McKay. Nagpunta ako sa Southstone High na hinahanap ka kanina, at naabutan ko si Elliot. Sinabi niya sa akin na nasa headquarters ka, kaya sinundan kita dito. Paano mo nasasabing hindi mo ako kilala? Ginagalit mo ako ng sobra. Kabanata 642. This way, you'll distract me. Tumigil ka nga dyan. Sigaw ni Catherine na lalong nadidismaya habang tinatapakan ang paa.
Tumigil si Marshall. Catherine, bakit mo ako sinusundan? Sinabi ko na sa iyo, ang Draconite ay walang iba kundi ang ambon na natipon sa ibabaw ng Peach Blossom Pool. Wala sa akin ang Draconite na hinahabol mo, kaya tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras mo. Kailan ko sinabing sinusundan kita para sa Draconite? Bulong ni Catherine na halatang hindi nasisiyahan. Saka ano ang hinahanap mo sa akin? Umiling si Marshall. Bakit hindi kita mahanap? Ang mga mata ni Catherine ay kumislap na may pambihirang pahiwatig ng sakit. Tutal sabay tayong lumaban bilang magkakaibigan. Kung makakasama mo ang mga babaeng ito, bakit hindi kita kasama? Mabilis na nahuli si Vera. Parang isa pa sa mga hinahangaan ni Marshall. Sigh. What a hopeless romantic. Bumantong hininga si Vera, sumulyap kay Marshall. Hindi katakataka na ang kanyang magiting na kasama ay napakapopular. Hindi pinansin ni Marshall si Catherine at binigyan ng mahinang tapik si Vera na halatang kinakabahan pa. Let's go. Ihatid mo ako sa Brookhaven Residence. Kakabili lang ng kapatid ng kasama kong si Annie ng bagong lugar sa lugar na iyon. Napatingin si Vera sa nagngangalit na si Catherine. Paano si Ms. McKay? Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya, hayaan mo lang siya. Sabi ni Marshall sabay pasok sa kotse ni Vera. Marshall, tinadyakan ni Catherine ang paa sa frustration. Maghintay ka lang, hindi ka makakatakas. Habang pinagmamasdan niya ang Porsche na nawawala sa di kalayuan, isang palihim, misteryosong ngiti ang lumitaw sa kanyang walang kapintasang mukha, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may isang bagay na nagkalkala. Brookhaven Residence. May alam akong shortcut. Sa tingin mo makakatakas ka. Makikita natin yan. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang BMW SUV at tumakbo sa ibang direksyon. Habang papunta sa Brookhaven Residence, unti-unting napawi ang ngiti ni Vera, napalitan ng bakas ng pag-aalala sa kanya. Mata. Sinaman siya ng tingin ni Marshall. Nabanggit mo kanina na may itatanong ka sa akin. What's going on? May nasagasaan ba kayong Silva Group lately? Maganda ang takbo ng negosyo ng Silva Group. Pero kamakailan lang. Nakatanggap ako ng sulat mula sa lola ko sa Brighton. Nagho-host siya ng isang pagdiriwang para sa kanyang ika-80 kaarawan sa ika-20 ng susunod na buwan. Inimbitahan niya ako na pumunta sa kabisera at dumalo sa kanyang kaarawan sa lugar ng Lynches. I've never been to Brighton or the Lynches' place, and I've never participated in any of mga pangyayari. Kanilang. Ang sitwasyong ito ay nag-aalala sa akin. Palagi akong binabalaan ng aking ina na lumayo sa mga Lynches ng Brighton. Gayunpaman, sinabi rin niya na, sa lahat ng tao sa Lynches, tanging ang lola ko lang ang gumamot sa kanya ng may kabaitan. Nang malaman ng lolo ko ang tungkol sa kasal ng nanay ko, nagalit siya at pinaalis siya sa Lynches. Noong oras na iyon, ang aking ina ay walang-walang pera, walang suporta. Ang lola ko ang nagbigay sa aking ina ng 5 milyon, na nagbigay daan sa kanya na magsimula ng kanyang negosyo sa Harmonfield. Nang malaman ito ng mga Lynches, sinubukan nila ang lahat upang harangan at sabutahe ang kanyang mga pagsisikap. Dahil lamang sa pagpasok ng aking lola ay hindi na sila nagdudulot ng gulo sa aking ina. Ngunit pagkatapos na ipagkanulo ng aking walang kwentang ama ang aking ina, pinutol kami ng aking lola at hindi na umabot. Pagkatapos ng aking ina ay pumanaw, wala na akong pakikitungo sa kanila. Kanina lang, sinubukan ni Jamie na kunin ang Silva Group, ngunit ikaw ang pumipigil sa kanya na magtagumpay. Tapos, nung nagpadala sa akin si Jamie ng mga assassin, inilagay mo ang mga tao sa paligid ko upang protektahan ako. At dahil doon, nabigo siya. Marshall, napakabuti mo sa akin. Bumagsak ang buhay ko pagkatapos mawala ang aking ina at kapatid. Hanggang sa nakilala kita ay nakahanap ako ng pag-asa. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka nauwi ako na parang asong gala, natapakan ng lahat. Lahat ng meron ako ngayon ay dahil sa iyo. Marshall, salamat. Kahit anong mangyari, susundan kita habang buhay. Dahan-daang pinaharurot ni Vera ang sasakyan sa gilid ng kalsada, punong-puno ng luha ang mga mata habang nakatingin kay Marshall.
Ngayon, sa wakas ay sasabihin ko na sa iyo kung ano ang nasa puso ko. Nais kong malaman mo na ang lahat ng kawalang ingat, kawalang interes, and fake smiles I put on before were just masks to hide the pain and helplessness inside, ever since you came into my life. I've never had to hide behind a false facade again. Marshall, I always be with you. Tumingin sa kanya si Marshall, puno ng luha ang mga mata, at tumahimik ng matagal. Sigh. Bawat isa ay may kanya-kanyang bahagi ng paghihirap sa buhay. Hindi nahirapan ang kanilang nakaraan. Huminga siya ng malalim at binigyan ng mahinang tapik sa ulo si Vera. Ilang araw ang pagitan, at nagiging sentimental ka na. Stop with the sad talk, or I might start believe it. Mapaglarong sinuntok ni Vera si Marshall sa dibdib, ang kanyang mga luha ay bumigay sa isang ngiti. I just wanted to be a little sentimental, to make you feel something, to act a little spoiled, you know. Why did you have to interrupt me? You completely ruined the moment I was trying to create. Nakakainis. Itinaas ni Vera ang kanyang mga kamay sa frustration, pagkatapos ay isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marshall. Marshall, sana manatili tayong ganito magpakailanman. Nagkibit balikat si Marshall. Okay, let's get back to business. If you keep this up, you'll distract me. Huminga ng malalim si Vera. Nako, hindi ako mangangarap na ma-distract ka. Hindi ko na uulitin. Dahan-daang tinulungan ni Marshall si Vera na ayusin ang gulo-gulo niyang buhok. Kung dapat kang pumunta sa 80th birthday celebration ng lola mo, sundin mo lang ang puso mo. Hindi naman big deal. Sumunod ka sa sinasabi ng puso mo. Ang buhay ay masyadong maikli para mag-alala tungkol sa maliliit na bagay. Huwag ay stress ito. Tumango si Vera at pinaandar ang sasakyan, patungo sa Brookhaven residence. I'll contact you kung pupunta ako sa Brighton. Alright. If you need anything, or if the Lynches give you any trouble, just let me know. If the Holdim family turn out to be like that Edith Jarnier, I'll take them down for you. Tumango si Vera, sumili ang masayang ngiti sa kanyang mukha. Makalipas ang 10 minuto, nagmaneho siya hanggang sa Brookhaven residence. Pagpasok niya sa parking lot, bigla siyang natigilan. Marshall, tingnan mo. Nakikita mo ba kung sino iyon? Sa harap ng gate ng parking lot, nakasandal si Catherine sa kanyang BMW SUV, umiindayog sa musika mula sa kanyang portable player. Paano siya patuloy na nagpapakita ng ganito? Bulong ni Marshall, halatang frustrated. Humalaklak si Vera. Marshall, masasabi ko, tiyak na nagustuhan ka ni Ms. McKay. Nag-make face naman si Marshall. Hindi ko matiis ang spoiled, dominante, borderline reclusive princess na iyon. Ipinaroda ni Vera ang sasakyan at sumabay kay Marshall. Nang madaanan nila si Catherine, sinadya ni Marshall na umarte na parang hindi siya napansin. Hoy, hindi mo ba ako nakita? Mabilis na tinanggal ni Catherine ang kanyang earphones at tinawag siya. Kabanata 643 ang mga magulang na nag-iiwan ng kanilang mga anak ay mas masahol pa sa mga hayop. Hinayla ni Vera si Marshall. Pinapatawag ka ni Ms. McKay. Tumigil si Marshall sa kanyang paglalakad. Catherine, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? May mga importanteng bagay akong dapat asikasuhin at walang oras na sayangin ka. Naka-cross arm si Catherine sa likod, nakatayo sa harap ni Marshall. Mayroon din akong mga importanteng bagay. At pareho silang mahalaga sa iyo. Kumunot ang noo ni Marshall. First, I'm going to Santiago sister's house to give the compensation issued by the military district to her adoptive parents. Ako din. Humakbang papalapit si Catherine kay Marshall, halos dumampi na ang ipinagmamalaki niyang dibdib kay Marshall. Huwag kalimutan, ang katalinuhan mula sa Draven Group ay ibinigay ko lahat. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Napatingin si Marshall sa dibdib ni Catherine, nag-make face, at saka naglakad paikot sa kanya para umusad. Lumapit si Vera sa tabi ni Marshall, ikanawit ang braso niya at bamulong, Marshall, sinusuri mo siya. Interesado ka ba?
Bumaba ang tingin ni Marshall sa dibdib ni Vera, saka nagkibit-balikat. Sige, basta masaya ka. Humajijek si Vera. Bitawan mo siya. Si Catherine, na nakasunod sa likuran, ay nakita si Vera na tumatawa habang nakahawak sa braso ni Marshall at sinipat siya sa iritasyon. Dahil sa gulat ay mabilis na hinayla ni Vera ang kanyang braso. Nakangiting umiling si Marshall. Si Vera, na nakatayo sa malapit, ay sinama ng tingin ang likod ni Marshall bago siya sinundan patungo sa bahay ni Annie. Pinagmamasdan sila ni Catherine sa likod, tapos biglang humagalpak ng tawa. Nakikipagkumpetensya sa akin. I'll drive you crazy. Kasunod ng lokasyon at room number na ibinigay ni Annie, dumating sina Marshall at Vera sa room 2002, 20th floor, Block A sa Brookhaven Residence. Binuksan ni Ivy ang pinto. Mr. Ortega. Naningkit ang mga mata ni Ivy sa gulat. Ms. Silva, hello. Please, pasok ka. Walang tigil na pinag-uusapan ka ni Annie. Pumasok sina Marshall at Vera, at sinimulang isara ni Ivy ang pinto sa likod nila. Teka, andyan pa ako. Mabilis na tumakbo si Catherine mula sa likuran. Binigyan siya ni Ivy ng nagtatakang tingin. Sino ang hinahanap mo? Tanong niya, pinag-aaralan si Catherine. Hinahanap ko si Marshall. Tinuro siya ni Catherine. Mr. Ortega, is this your friend? Maingat na tanong ni Ivy. Hindi ko alam na hindi man lang lumingon si Marshall habang naglalakad papasok sa kwarto kasama si Vera. Tinadyakan ni Catherine ang paa sa frustration. Marshall, how dare you say na hindi mo ako kilala? Naririnig ang kaguluhan. Lumabas ng kwarto si Annie. Ms. McKay, please come in. Ivy, itong Ms. McKay ay kasama ni Mr. Ortega. Inanyayahan ni Annie ang lahat sa sala. Mr. Ortega, Ms. Silva, Ms. McKay, mangyaring umupo. Ito ang bagong tsaa na dinala ko mula sa timog, paliwanag ni Annie habang sinimulan niyang i-unpack ang mga dahon ng tsaa. Kinuha ni Ivy ang dahon ng tsaa sa kanya. Annie, I'll prepare the tea. Sige na tapusin mo na ang pag-aayos. Malapit nang dumating ang foster parents mo. Parehong inabot ni Annie ang tsaa at ang teaware kay Ivy. Mr. Ortega, please make yourselves comfortable. Aayusin ko lang saglit ang ibang kwarto. Ang aking mga foster parents ay determinado na manatili sa lumang bahay sa nayon. Kinailangan ng maraming pagsisikap upang hikayatin silang tumira sa akin. Kung nanatili sila doon, sila ay patuloy na nalulungkot. Pagkatapos ng aking kapatid na lalaki, nahirapan silang mag-move on mula sa kalungkutan. Naisip ko na ang pagbabago ng tanawin ay maaaring makatulong sa kanila na magsimulang gumaling. Tumango si Marshall. Tama ka. Maraming pinagdaanan ang iyong mga foster parents. Hindi lang sila nagpalaki ng isang tulad ni Santiago, ngunit nakatulong din sila sa paghubog sa iyo sa kung sino ka. Karapat-dapat silang tamasahin ang mga bunga ng kanilang paggawa. Oo. Mr. Ortega, sagot niya. Ang utang na loob ko sa aking mga kinakapatid na magulang ay isang bagay na susunod kong mababayaran sa buhay na ito. I've always considered them my real parents. Mabubuting tao sila, lahat sila. Kahit na ako ay inabandonan ng aking mga biolohikal na magulang. Nagpapasalamat ako. I've been fortunate to meet so many kind-hearted people sa buong buhay ko. Ang aking mga foster parents, ikaw, Ivy, at marami pang iba mga taong gumawa ng labis para sa akin at nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa aking buhay. Kung wala kayong lahat, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Isang mahina at walang pakialam na ngiti ang ibinigay ni Marshall. Enough with the talk. Just live your life well and take good your foster parents. Ipinatong ni Catherine ang kanyang baba sa kanyang mga kamay, nakatingin mula kay Marshall hanggang kay Annie. Annie, so hindi mo biological ang mga magulang ni Santiago? Tumango si Annie. Tama. Ms. McKay. Hindi ako kayang palakihin ng aking mga biolohikal na magulang pagkatapos nilang magkaroon ng anak, kaya iniwan nila ako. Sinabi sa akin ng mga taga-nayon na kung hindi ako kinuha ng aking mga kinakapatid na magulang, baka nadala ako ng mga ligaw na lobo o aso sa kabundukan. Ang aking foster parents ang nagbigay sa akin ng buhay na ito.
Napabuntong hininga si Vera. Lahat ng tao may kanya-kanyang struggles. Life is tough for everyone. What your biological parents did, it's unforgivable. Hinamplas ni Catherine ang kanyang kamao sa mesa, ang boses ay nag-aapoy sa galit. Ang iyong mga biolohikal na magulang ay walang iba kundi mga hayop. Paano kanila itatapon pagkatapos kang dalhin sa mundo? Ang mga magulang na umaalis sa kanilang sariling mga anak ay mas masahol pa sa hayop. Hindi sila karapat-dapat sa paghahambing na iyon. Ngumiti si Ivy at umiling, walang sinabi. Si Vera, na naiintriga, ay nagtanong, kung gayon, sinubukan ba ng iyong mga biolohikal na magulang na hanapin ka? Han tumanggo ng mapait. Oo, ilang beses na nila akong hinanap. Ang problema, wala ako sa bahay, tapos nahanap na nila ang foster parents ko. Bakit kanila hahanapin? Nakonsensya na ba sila at gusto kanilang ibalik para magkaayos? Dagdag pa ni Catherine, may hinala ang boses niya. Umiling si Annie, nakaawang ang labi na parang magsasalita. Ngunit nagpigil siya. Nakita ang pag-aalinlangan ni Annie. Pinindot ni Catherine. So, gusto kanilang ilayo sa mga kinakapatid mong magulang nang walang anumang kabayaran. Annie, hindi ka na makakabalik. You need to stay with your foster parents. Sila ang nagpalaki sa iyo. Kung bigla kang gustong bawiin ngayon ang biological parents mo, they're nothing but bad people. Umiling si Annie. Ito ay hindi tungkol sa paggawa ng mga bagay na tama. Hindi nila ako hinahangad na ibalik ako para magkaayos. Humihingi sila ng pera sa aking mga magulang. Humihingi ng pera sa mga foster parents mo. Anong ibig mong sabihin? Nataranta ang lahat. Iniwan ka nila noong bata ka, at pinalaki ka ng iyong mga magulang. Ngayon humihingi sila ng pera sa iyong foster parents. Anong klaseng twisted logic yan? Bakit naman sila hihingi ng pera sa mga foster parents mo? Tumayo si Catherine na mas lalong tumaas ang galit niya. Hindi nila makukuha ang pera. Hindi pwede. Napabuntong hininga si Annie. Sabi ng biological parents ko, since adopted nila ako, they were entitled to an adoption fee. Nung narinig ko yung walang hiyang excuse na yun, natahimik ako. Pinalaki ako ng aking mga foster parents na may labis na pagmamahal at pagsisikap, at sa halip na magpasalamat, gusto nilang magbayad ang aking mga foster parents. Ang ganoong uri ng loika ay nawalan ako ng mga salita. Kapag ang isang tao ay isang Andrel, lahat ng kanilang sinasabi at ginagawa ay nakakagulat sa iyo. Pagkatapos kong marinig iyon, sa wakas ay naunawaan ko na ang mga jerk, thug, at kontrabida ay may ganap na naiibang pananaw sa mundo mula sa disente, mababait na tao. Kabanata 644 na nag-sponsor ka ba ng isang scammer? Si Catherine, na nakakaramdam ng pagkabalisa, ay sabik na malaman kung ang mga kinakapatid na magulang ni Annie ay nagbigay ng anumang pera sa kanyang biolohikal na mga magulang. Naputol ang kanyang mga salita ng direkta, sinabi niya, kalimutan ang lahat sa ngayon. Sagutin mo lang ito, binigyan ba sila ng pera? Humalaklak din si Vera, hinihimok siya. Oo, binigyan ba sila ng mga foster parents mo ng pera o wala? Saglit na nag-alinlangan si Annie bago nagsalita. Walang gaanong pera ang mga foster parents ko. Pareho silang may mahinang kalusugan at takot na pumunta pa sa ospital. Noong una, wala silang binigay, sa totoo lang, hindi nila kaya. Yung maliit na ipon nila, na naipon sa loob ng ilang dekada, para sa akin at sa kapatid ko. Ngunit ang aking mga biolohikal na magulang ay patuloy na dumarating, na patuloy na hinaharas sila. Sa kalaunan, ang aking mga kinakapatid na magulang ay walang pagpipilian kundi ibenta ang mga baboy na kanilang pinalaki at ibigay sa kanila ang higit sa $20,000 na kanilang kinita mula dito. Pagkatapos nilang makakuha ng pera mula sa amin isang beses, nadama nila na may karapatan sila at nagsimulang pumupunta ng regular, humihingi ng higit pa sa aking mga kinakapatid na magulang. Kung hindi nila sila bibigyan ng pera, tatayo sila sa labas ng pintuan ng aking mga kinakapatid na magulang at iniinsulto ako. Tinatawag akong walang pusong taksil at sinasabi ang lahat ng uri ng kakilakilabot na mga bagay.
Noong wala ako sa bahay, ang mga kinakapatid kong magulang, na ayaw masiraan ang mukha o lumala ang pang-iinsulto, ay binigay sa kanila ang mahigit $10,000 na natitira namin, para lang hindi sila gumawa ng eksena at gawing biro para pagtawanan ng iba, ngunit hindi sila nasiyahan at patuloy na nagpapakita sa aming pintuan. Sa panahong iyon, talagang pinapagod nila kami. Eventually, nung na-realize nilang wala ng pera na maipit sa foster parents ko, nag-cant sila sa akin. Halos hindi ko kayang suportahan ang sarili ko noon, at nanghiram ako ng maraming pera kay Ivy. Sinabi sa kanila ng isang screenwriter sa set na, dahil biological parents ko sila, dapat muna nilang bayaran ang mga utang ko, at saka lang sila titigil sa pang-aabala sa amin. Talagang nagpapasalamat ako na tinulungan kami ng screenwriter. Salamat sa kanya, naiwan kaming tahimik ng mga foster parents ko. Pinutol ni Catherine si Annie, napahampas ang kamay niya sa mesa dahil sa frustration. Og, how could your foster parents be so full, bakit sila bibigyan ng pera? Napailing si Annie na may mapait na ngiti. Pinalaki daw ako ng mga foster parents ko, kaya dapat bigyan sila ng pera. Nagngangalit si Catherine sa galit. What a pair of old andrels. She hissed. If it were me. Tinadtad ko na sana ang best stance na yan. Umiling si Annie sa hindi makapaniwala. Ako ay nawawala ng mga salita. Hindi ko alam kung paano ako naging anak nila. Sa totoo lang nahihiya ako sa sarili kong background. Nag-ikot pa sila sa production team namin, nagbabanta na kung kikita man ako, babalik sila at hihingi ng higit pa. Ano? Sabi nila. Unbelievable. What a bunch of scoundrels. Galit na galit si Catherine, halos nakatayo ang kanyang buhok. Annie, ipaubaya mo sa akin to. Tutulungan kitang maibalik ang pera mo. Hindi man lang tao ang mga lumang parasito na yan. Nagalit din si Vera. Eksakto, sinasamantala ka lang nila at ang iyong mga foster parents dahil nakikita kanilang madaling target. Low, can we let them like that bully God, honest people? Ikaw at ang iyong mga foster parents ay masyadong mabait. Wala kang utang sa kanila, kaya bakit mo sila bibigyan ng pera? By all logic, inabandona ka nila noong ipinanganak ka. Ang mga foster parents mo ang nagpalaki sa iyo. Dapat sila ang nagbibigay ng pera sa iyong foster parents. They act like it's perfectly justified. I'm speechless in the face of such shamelessness. Tumingin si Catherine kay Vera, puno ng matuwid na galit ang kanyang ekspresyon, at seryosong sinabi. Vera, I think we're a perfect match. If ever na pumunta ka sa Brighton, halika hanapin mo ako. Kung may maglalakas loob na guluhin ka, ako na ang bahala. Nagulat si Vera, nagulat sa alok ni Catherine, ngunit tumanggo ito ng nakangiti. Okay. Alright, enough about them. Ang pag-uusap tungkol sa mga nakakadismaya na bagay na ito ay nagpapababa lang ng mood. Sa wakas ay magkasama na tayo, kaya pag-usapan natin ang isang bagay na mas kasiya siya. Dahan-daang tinulak ni Ivy si Annie. Annie, ikaw na bahala sa mga gamit mo. Tumanggo si Annie na may malungkot na ekspresyon. Nang mapansin na medyo off ang mood, ngumiti si Ivy at sinabing, the Dawn Group's national advertising campaign needs some outdoor shoots. Aside from the provincial capital, we'll be heading to Brighton for a few more scenes. Nang mapansin na ang lahat ay nasa isip pa rin tungkol sa mga biolohikal na magulang ni Annie, inilipat ni Ivy ang paksa. Siya nga pala, sinabi sa akin ng babaeng sponsor ko mula sa Mountain Village, si Rhea, na nagho-host ng may ball ang school niya. Binigyan siya ng mahalagang papel sa isa sa mga pagtatanghal at gusto pa niya akong imbitahan na dumalo sa kaganapan. Ngumiti si Vera at nagtanong, siya ba ay isang mag-aaral ng sining? Hindi, siya ay talagang isang estudyante na tumatanggap ng tulong pinansyal. I've been supporting her since middle school, and later, nung college entrance exam, nagkaroon ng special program ang school for students from low-income backgrounds. I suggested she apply, and she was able to direct interview and get into Brighton University. Oh, she has time for extracurricular performances like this. Curious na tanong ni Vera.
Natahimik sandali si Ivy. Noong una niyang binanggit ang mga bagay na ito sa akin, tinanong ko siya ng parehong tanong. Sinabi niya sa akin na gusto niyang magkaroon ng mas maraming karanasan sa paaralan upang, sa sandaling makapagtapos siya, matulungan niya ang ibang mga bata mula sa kanyang bayan na magkaroon ng mas maraming pagkakataon na matuto. Ang mga opsyon sa extracurricular sa bundok. Ang mga nayon ay napakalimitado. Iyan ang akma. Tumango si Vera. Inilabas ni Ivy ang kanyang phone at ipinakita ang ilang larawan ng mga damit. Ito yung mga performance gown na pina-order ni Rhea para sa kanya. Nagulat si Vera. Ang mga damit na ito ay dapat mahal, tama. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 o 20,000. Umorder ka ng 4 o 5 set ng sabay-sabay. Hindi ba't aabot iyon ng higit sa 100,000? Tumango si V. Sinabi ni Rhea na ang mga mag-aaral sa Brighton University ay nagmula sa mayayamang pamilya, at ang kanilang mga outfits para sa bola ay napaka-estilo. Hiniling niya sa akin na kunin siya ng isang bagay na mas maganda. Naisip ko ito at nagpas siyang mag-order ng 4 na damit, lahat ay nasa mid to high-end range. Hiniling din niya sa akin na padalhan siya ng karagdagang $20,000 para mabayaran ang mga gastos sa outdoor performance na ito. Ililipat ko na sana ito, ngunit wala pa akong pagkakataon. Marshall casually remarked, "You're sponsoring a poor student. With all this lockery, it sounds more like you're sponsoring a scammer." Ha! Napatingin si Ivy kay Marshall na nagtataka. Mr. Ortega, may alam ka ba? May alam akong kulang. O siya nga pala, nung nagpunta kayo ni Marissa sa Brighton University last time, nagkita ba kayo ni Rhea? Umiling si Marshall. No. I never involve myself in other people's business. Napangisi si Catherine. Ang taong nakilala mo ay malamang na isang scam artist. Isang batang babae mula sa kabundukan na hindi pinahahalagahan ang pagkakataong mag-aral, kumukuha ng pera mula sa kanyang sponsor at sinasayang ito sa lahat ng walang kabuluhang bagay na ito, hindi ito naririnig. Noon pa lang, nakilala ko ang isang batang babae sa Brighton University na ang pamilya ay malayo sa mayaman. Umasa siya sa manliligaw ng kanyang ama upang iligal na makakuha ng pera mula sa pundasyon at kumilos bilang isang mayaman na babae sa paaralan. Ang mga babaeng tulad nito ay naiinis sa akin. Nagparada siya sa paligid gamit ang pera ng ibang tao, kumikilos na parang siya ay isang uri ng mayamang tagapagmana. Ang babaeng ito ay kumukuha ng pera na hindi niya pag-aari, ipinagmamalaki ito kung saan-saan, at inaapi pa ang mga mas mahina sa kanya. Talagang kasuklam-suklam. Unfortunately for her, she crossed paths with Marshall and me. I made sure to deal with her right then and there. Kabanata 645 Ikakasal ang kapatid mo, para sa kanya ang bahay na ito. Nagsalita si Catherine tungkol sa sitwasyon sa Brighton University, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Ang pagtanggal ng nakal-alasong elementong iyon sa Brighton University ay ang unang gawa ng kabayanihan na naranasan niya sa kanyang buhay. Si Catherine ay palaging nabubuhay sa kanyang sariling mundo. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, nakatuon lamang siya sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang sarili. Hindi siya kailanman nag-abala sa anumang bagay na hindi direktang nakakaapekto sa kanya. Sa kanyang mundo, ang Wisteria residence lang ang mahalaga, lahat ng iba ay parang langgam lang sa kanyang paningin. Walang lalaki o babae ang makakaagaw ng kanyang atensyon. Hanggang sa nakilala niya si Marshall sa Dragon Ridge Valley. Ang lalaking ito, na hindi katulad ng iba, ay naghatid ng isang sampal na agad na nagtanggal ng ulap sa harap ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang pinto sa kanyang puso, na sa sandaling mahigpit na selyado, ay bumukas ng kaunti. Sa panahong ito, habang sinusundan niya si Marshall at pinagmamasdan ang mga kilos nito, mas lalong lumalim ang interes nito sa kanya. Ang kanyang unang instinct ay nagsabi sa kanya na ang pagiging kasama ng lalaking ito ay nagmumukhang mas masigla at puno ng mga posibilidad ang buong mundo. Ang insidente sa Brighton University ay biglang napagtanto sa kanya kung gaano kahalaga at kamangha-manghang kapangyarihan at lakas kapag ginamit sa ganoong paraan.
Patuloy ni Catherine, Ivy, galing ka rin sa mahirap na background. Nagsumikap ka para makarating sa kinalalagyan mo ngayon, huwag mong hayaang linlangan ka ng sinuman, at huwag mong sayangin ang pera mo sa mga walang kwentang bagay. Ngumiti si Ivy at sumagot, Ms. McKay, maaaring espesyal ang sinasabi mo. Naniniwala ako na nauunawaan ng mga Mosey bata mula sa mahihirap na pinagmulan ng kahalagahan ng tulong na natatanggap nila. Sana lang na ang student na ini-sponsor ko na si Rhea ay kayang harapin ang kanyang bagong buhay ng walang pressure. Magagawa niyang lakad ang buhay ng may kumpiyansa, kalmado, at dignidad. Sa totoo lang, kahit na nakamit ko ang ilang tagumpay at may kaunting pera ngayon, nahihirapan pa rin ako sa pakiramdam ng kababaan. Umiling si Marshall. Hindi lahat ng bata na nakaranas ng kahirapan ay natututong pahalagahan ang kanilang life. Sa katunayan, marami ang nagiging mas nadala ng kasakiman. Saglit na natigilan si Ivy. Greed. Really? I find that hard to believe. From my perspective, those who've really struggled with poverty should be those who appreciate what they have. It can't be that bad, di ba? Napaawang ang labi ni Marshall. Ang kabaitan ay hindi tinutukoy ng kayamanan o kahirapan. Tumingin si Catherine kay Marshall, tumanggaw bilang pagsang-ayon. Ivy, kung ang estudyanteng ini-sponsor mo ay maging katulad ng taong nakaharap ko, ang pera mo ay ginamit sa isang bagay na nakakapinsala. Kung ganoon, may nagawa kang mali. Mali? Tanong ni Ivy na halatang nagulat. Paano ito mali? Mr. Ortega, Ms. McKay, nagkamali ba ako? Tumanggaw si Catherine, tumayo at palakad-lakad sa silid habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Seryosong sabi niya. Kung ang babaeng ini-sponsor mo ay lumabas na isang sakam, malisyosong tao, magkakaroon ka ng isang mapanganib na lobo. Sabi ng lolo ko, ang tunay na masasamang tao ay madalas pinanganak sa ganoong paraan. Walang anumang kabaitan o kabutihan ang makakapagpabago sa kanila. Ang babaeng ini-sponsor mo ay parang makamandag na ahas, hindi niya magagawang saktan ng sinuman kapag siya ay mahina at nagugutom, dahil lang kulang siya ng lakas para gawin iyon. Kapag nabigyan mo siya ng tamang mga pangyayari, ilalabas niya ang kanyang mga pangil at bibiktimahin ang mga inosente at mahina. Sabihin mo sa akin, kung nag-i-sponsor ka ng isang makamandag na ahas, hindi ba iyan ay nagpapaunlad ng maling gawain? Biglang natauhan si Ivy. Tama ka. Ngayong nilagay mo na yan, gets ko na. Inimbitahan niya ako sa may gala nila sa school, pero wala akong balak pumunta. I think I should go and see for myself. Kung talagang gaya ng sinasabi mo, I'll stop funding her right away. I can't assist her in doing evil. Humihingi siya sa akin ng $20,000 sa pagkakataong ito, kaya ipapadala ko ito sa kanya sa ngayon. Napangisi si Catherine. Sa totoo lang, hindi ko na siya bibigyan ng pera sa pagkakataong ito. Paano niya ito kakailanganin para sa kolehiyo? Noong pumasok ako sa universidad, binigyan ako ng tatay ko ng 100,000 sa isang buwan, at hindi man lang ako gumastos ng 2,000. Naiintindihan ko lang kung ano ang ginagawa nila sa paaralan na nangangailangan ng napakaraming pera. Huwag. Ding ding ding. Tumunog ang doorbell habang nag-uusap sila. Titingnan ko ang pinto at tingnan kung nakabalik na ang mga foster parents ni Annie, sabi ni Ivy, senyales na maupo muna sila saglit habang papunta siya sa pinto. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki at babae na nakatayo sa labas, na hindi niya kilala. Maaari ba kitang tulungan? Tanong ni Ivy, na ang dalawang ito ay hindi ang mga kinakapatid na magulang ni Annie, na nakasama niya noon. Hinahanap namin si Annie. Buksan mo na ang pinto, naiinip na sabi ng medyo may edad na. Annie, kaibigan ka ba niya? Naguguluhan na tanong ni Ivy. Nakilala na niya ang mga kaibigan ni Annie noon, ngunit wala kahit sinong ganito katanda. We're her biological parents. This is our home. Lumipat ka. Inis ang tunog ng mag-asawang nasa middle-aged habang nilalampasan si Ivy at naglakad papasok sa kwarto. Ang malalakas na boses nila ang nakakuha ng atensyon ni Marshall at ng iba pa, na ibinaling ang tingin sa pinto. Why kayo ang biological parents ni Annie?
Anong gusto mo sa kanya? Tanong ni Ivy na agad namang nagbabantay na nakaharang pa rin sa dinadaanan nila. Sino ka? Kami ang mga magulang niya. Ano sa tingin mo ang gusto namin? Siyempre, nandito kami para hilingin sa kanya na alagaan kami sa aming pagtanda at bigyan ng bahay ang kanyang kapatid. Gusto mo suportahan kanya sa iyong pagtanda at bigyan ng bahay ang kapatid niya. Sandaling natigilan si Ivy. Nahuli ganap of bantay. Nang hindi nag-iisip, tumalikod siya. Iniwan mo si Annie noong bata pa siya. Ngayon ay lumapit ka sa kanya na humihingi ng sustento sa iyong pagtanda at inaasahan mong kukunin ng anak mo ang bahay na ito. Pumayag na ba si Annie sa alinman dito? Pumayag man siya o hindi ay wala kang pakialam. Bulalas ng biolohikal na ina ni Annie, na nanlilisik kay Ivy. Celebrity na siya ngayon, at nakabili na siya ng bahay. Siyempre, dapat ibigay niya sa amin. Kahapon, narinig ko sa mga tao sa nayo na ang kanyang kinakapatid na kapatid na lalaki ay tumatanggap ng malaking kabayaran. Ang pera na iyon ay dapat na amin din. Nagulat si Ivy sa mga katawa-tawang sinasabi ng biological parents ni Annie. Hinarangan niya ang pinto, tinatanggihan silang papasukin. I'm sorry, hindi kita mapapasok. This is our house. Sino sa tingin mo, sinusubukan mong pigilan kami? Tinabi nila si Ivy at Padabog na pumasok sa kwarto. Annie, lumabas ka dito. Sigaw ng kanyang biolohikal na ina. Ikakasal na ang kapatid mo. Ibigay mo sa kanya ang bahay na ito. At ang kabayarang iyon na kinukuha ng iyong kinakapatid na kapatid, ibigay mo rin sa amin. Pera iyon ang utang ng iyong foster parents sa amin. Nang marinig ang kaguluhan, nagmamadaling lumabas ng silid si Annie. Nang makita niya ang kanyang biological parents sa sala, agad siyang nagalit. I can't believe this. Hanggang kailan mo ba ako hahabulin? Sa sandaling iwan mo ako bilang isang bata, wala akong kinalaman sa iyo. At sa loob ng maraming taon, walang humpay kang humihingi ng pera sa aking mga inaalagaan. Paano ka magiging walang hiya? Ang mga foster parents ko ay tapat at mabait, at binigyan ka na nila ng 40,000. Pero hindi ka pa rin nagpapasalamat. Bakit bibigyan pa kita ng pera o bahay? Umalis ka dito. Pinandilatan siya ng kanyang biolohikal na ina, sumisigaw, dapat ibigay mo sa akin kung ano ang mayroon ka ngayong mayaman ka na. Isinilang kita. Akin ang buhay mo. Kung hindi kita isinilang, nasaan ka ngayon?